Ako po ay manawagan, no? Kasi po marami pong mga tao nag-request po sa atin tungkol po sa nalunod po doon sa Aklan. Ako po ay humihingi talaga ng tawad po. Hindi ko po kayo matugunan, no? Wala na pong pag-asa na makita pa natin po yung katawan po ni Joros doon sa Aklan. Pwede po natin na tulungan na lang na ipagdasal na sana makita pa ang mga buto. Kung may mga foul play man, sana po ipagdasal natin na masolve. Kung aksidente ang nangyari, yun po, pagtulungan natin na matahimik po ang kanyang kaluluwa. Kasama ko si kaibigan po natin, Dwinding Linyo dito guys, para po ay ipaabot sa nagtanong, no? Lagi po akong nagpapaabot nito dahil po maraming nagtatanong naman ulit. Yung mga bago lang po natin na mga supporters, taga-Aklan po siya, napanood po niya yung video natin. Meron po siyang sinabi sa ating kaibigan. Yung kaluluwa daw ni Joros, pumasok po daw doon sa pinsan niya. Totoo po ba ito, kaibigan? Bakit po siya pumapasok? So nagtanong kung bakit po pumapasok yung kaluluwa, no? Alam mo kung bakit, sabi ng ating kaibigan, no? Sabi po niya, alam mo ba itiit kung bakit po siya, kahit saan na lang po siya? Dahil po hindi po natahimik po ang kanyang kaluluwa. Dahil po sa mga nagko-content pa, no? Na hindi po tama ang kanilang ipinapaabot sa social media, no? Ito na lang po, hindi ko na sana ito sagutin guys, pero ngunit bagong subscriber ko, no, ayaw ko na magtampo din sila, no? Ito po yung mapapaabot ng ating kaibigan po. Ulitin namin kaibigan. Ipaabot na lang natin. Oh, hindi po siya kinuha ng elemento. Yun po ang totoo, idol. Hindi po. No, hindi. Accident po yung nangyari. Alam mo ba kung bakit hindi nakita? Kasi po, hindi po siya nakita dahil po ay hindi po agad, no, na-rescue. Yun po ang totoo. Yun po ang totoo dito. Mahirap na po daw, mahanap pa yan. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. No? Kahit ilang bisis pa na puntahan ninyo si J. Costura, hindi na po talaga, no, na matugunan pa ni Ma'am J. Costura yung paghula, pag-reading po doon, no? Ipagdasal na lang po inyo taga-Aklanon yung nangyari po doon. Ano lang kayo, mag-alak yung dasal na sana po, no, na masolve kung at saka matahimik na po yung kaluluwa niya. Kasi po yung tao pag namatay, no, kung nasa libingan po siya, yung kaluluwa talaga sa totoo lang nandyan pa sa libingan, no, napadiha. Kaya ito lang po ang gawin ninyo. Huwag na kayong magtanong pa sa amin po tungkol dyan kasi po gusto man natin na makatulong, idasal lang natin na matahimik na lang po. At saka yung magulang, bigyan po ng mga inspirasyon ba ng mga pagpapaabot na hindi na dapat po na isipin pa kung ano man po ang iniisip niya para po ay hindi po, no, ma-stress at ma-depress yung magulang. Na sabihin na lang po natin na ang God na lang po ang bala, di ba? Oo. Ayaw ko na sana ito na banggitin pa yung pangalan ni Joros dito kasi ayaw ko talaga na makapagbigay tayo ng hindi maganda sa kanyang katahimikan. Kaya yung nagtanong sa atin kung bakit po pumapasok yung kaluluwa, dahil po nais po niyang matahimik na. Kasi nakikita po natin sa video guys, grabe, ang dami pang mga tao na nag-content, no? Pinagkikitaan pa rin nila. Grabe talaga guys. Yung iba, mga kasinungalingan na, no, na nakita na daw, tsaka lumulutang sa dagat, di ba? Wala lang buto, wala lang laman po yan. Buto na lang kung tutuusin po. Salamat po sa inyo kaibigan, sa inyong pagtugon. Ano po bang ma-message po natin sa mga nagtatanong pa dito?
hayaan na po natin yung Panginoon, no? Hayaan na po natin. Bitawan na lang po natin yung ambisyon na makita pa, no? Ang magulang lang po nila ang may karapatan po dito na magpasya, ha? Di na tayo magkiisaw-saw pa dito, no? Sa lahat po ng mga nag-upload pa dyan na hindi naman po totoo, no? Ayaw na lang ninyo kuha na kay kami, dili kami nahimingit na po kami ng tawad po dito, hindi kami makatugon, makapunta dyan sa sobrang layo, no? Hindi po lahat po ng inutos po natin sa ating mga kaibigan ay tugunan. Bakit po ganito po ang inyong sitwasyon, kaibigan, kapag mayroon pong mga anong tawag dito, yung mga buhay ba na pwedeng isip, at saka bakit po may mga kapalit pa? Batas po yan nila, guys. Hindi natin po pwedeng masupak, no? Ngayon po, kung gagawin po natin yan, no? Sino mapapahamak, di ba? Meron. Another naman problema, di ba? Alam mo, guys, yung kakayahan po ng ating kaibigan, meron po mga kapalit at meron po limitasyon, no? Hindi po lahat po ng ipagawa ng tao, no? Agad po nilang magawa. Kaya kayo na lang po maghusga, no? Hindi ko naman po pinipilit na paniwalaan po yung mga diwindi. Basta ako nagtiwala ako sa Panginoon, no? Kung ano man po yung mga sinasabi ng ating mga kaibigan, alang-alang din po ito sa mga tao ba na kampante kayo, no? Gusto lang namin na maipaabot po yung mga totoo dito na pangyayari at saka makapaganda at matulungan po natin yung ating bansa na idasal na hindi po magkaroon po ng problema. Kaya salamat po sa kaibigan natin, kasi po sabi po ating kaibigan noon na balikan ko, huwag kayong umasa. Anong sinasabi po nyo noon, kaibigan? Huwag kayong umasa ng elemento dahil hindi po maganda, di ba? Kung ano man po ang mga babala, yun lang po gawin po natin kung kaya po natin gawin, no? Salamat po talaga sa nagmamahal po ng lubusan sa amin, no? Salamat po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, kaibigan. Hanggang dito na lang muna yung ano natin na pakipag-usap. Sa lahat po ng taga-Aklan, tulungan po natin na makamove on po yung nanay, no? Sana po ay hindi na po na patuloy-tuloy talaga yung mga tao na nag-content pa dyan na gawa-gawa, no? Na mga nangyayari kahit hindi naman po totoo yung nakita nila na mga bangkay po sa dagat na patang-lutang daw. Sobrang sakit po yan, mga gulang, no, kaibigan? Dapat mag-ingat kayo, guys, sa mga kidnapper karon. Daghan kay kidnapper. Bantay ang atong mga anak. Kana rang jud amo ang hangyo. Tuod kay perminti ni nagpaabot sa kaibigan. Salamat kayo, kaibigan.